Praise God. Praise God. God is good all the time. And all the time, God is good. Praise God. Praise God. Sa mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, atin pong idudulog sa Panginoon ang bayan ng Bantayan sa probinsya ng Cebu. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa Bantayan. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nason. Dalaygo ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 84 na kabanata. Ang talata po ay 2. Nasasabi kang lingkod mo sa templo ay pumasok, ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri. Buhay na Diyos. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Nasasabi kang lingkod mo, na sa templo ay pumasok, ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Nasasabi kang lingkod mo, na sa templo ay pumasok, ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko pinupuri buhay na Diyos. Sa masayang pag-awit ko pinupuri buhay na Diyos. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagagalak sa pagkakataon na inyo ipinagkaloob upang kami makadulog at makalapit sa inyong banal na harapan. Kami po'y nagpapakumbaba, humingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. At idinudulog namin sa iyo, Panginoon, ang lahat naming kasalanan, pagkukulang, kaisipan na hindi naaayon sa katotohanan. Dasal namin namang Diyos ang iyong paglilinis at pagbawi ng lahat naming karumihan habang aming dinudulog sa iyo, amang Diyos, ang bayan ng Bantayan sa probinsya ng Cebu. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Bantayan nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang sa pangalan ni Jesus at ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu maitatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Bantay. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugod niyo. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 41 kabanata. Ang talata po ay 53 hanggang 55. Natapos ang 7 taon ng kasaganaan sa Ehipto at sumunod ang 7 taong tagutong tulad ng sinabi ni Jose. Ngunit sa buong Ehipto'y may pagkain, samantalang tagutom sa ibang bansa. Nang wala nang makain ng mamamayan, sila'y dumaing sa Parao. Sinabi niya sa mga taga-Ehipto, magpunta kayo kay Jose at sundin ninyo ang kanyang sasabihin. Ang Diyos po
ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Samantalang tayo po ay hindi nagagalak na nagkaroon ng tagutom sa Ehipto, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat may katuparan ang kanyang salita. Mga kapatid, ito yung dapat nating bigyang pansin na sa ating buhay, may pagkakataon na mangungusap ang Diyos. Sasabihin ng Panginoon sa atin yung mga bagay na tumutukoy sa katugunan o kaganapan ng kanyang salita. At kapag atin po itong pinanghawakan, masisiguro po natin na sa kaganapan nito, tayo po ay hindi pababayaan ng Amang Diyos. Samantalang yung panaginip po ng Paraon ay tumutukoy sa 7 taong pananagana, ito din po ay tumukoy sa 7 taong taggutom. Alam niyo po yung kaisipan. Mga kapatid, ako po nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa pamamagitan po ng kanyang salita, maliwanag sa akin na lingkod ng Panginoon na yung kaganapan nito ay sa panahong itinakda ng Diyos. Kapag itinakda ng Diyos na magaganap ang isang bagay, kahit sino po ang humadlang, mawawalan po ng kakayahan para hindi mapangyari yung kalooban ng Diyos kasi sadya pong magaganap ito. Gayunman, alam niyo po ang isa sa marapat nating pagtuunan ng pansin. Kung hindi maganda yung naisalita, yung naipangako na ito ay magaganap ganito at hindi maganda yung pangako. Alam niyo po, hindi magsisinungaling ang Diyos doon sa kanyang sinabi na hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Kahit na po anong hindi magandang pangyayari sa buhay, ang ating maranasan, pero nariyan ng Diyos, wala po tayong dapat kapag-alala. Alam niyo po, ito yung naging maliwanag para sa akin nung panahon ng aking nanay po, umuwi sa ating Panginoon. Na kahit ako po sa aking sarili, nagtatanong, sabi ko, bakit kaya hindi ako nalulungkot? Meron pong isang pagkakataon na nung nawala na, nang nailibing, matapos ilibing ang nanay. Ako po talagang humagulgol. Pero nung samantalang siya'y naririto pa, no, pinaglamayan pa siya. Naku, Diyos ko, hindi ho ako. Wala po yung kalungkutan sa puso ko. Tapos sabi ko nga sa Panginoon, Lord, masamang anak ba ako? Kasi hindi ako nalungkot na nawala ang nanay. Alam niyo po, ako'y nagpapasalamat sa tugon ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa akin, hindi mo ba alam kung nasaan siya? Sabi ko, alam ko po, kasama mo. Sabi ng Panginoon, kaya hindi ka nalulungkot. Ha, sabi ko, kaya pala. Kasi, hindi ganap yung kaunawaan ko bilang tao na yung akin palang espiritu ay nakikipag-ugnay sa espiritu ng Diyos. Ito yung dahilan kung bakit ako may kapanatagan. At ito po mga kapatid, hindi natin basta-basta mauunawa kung hindi po natin itatanong sa Diyos. Nabatid ko na yung kapayapaan na meron ako, hindi kalokohan. Kung hindi katotohanan na ang Diyos ang may tangan sa aking nanay. At alam niyo po simula noon, nagalak pa ako. Dahil, alam niyo po, bago kinuha ng Panginoon ng nanay ko, talagang isang araw lang naman po iyon na binantayan ko siya. Tapos, sabi niya pa nung umaga na,
Hindi ka nakatulog, sabi niya sa'kin. Sabi ko, "Isang gabi lang yun?" Sabi ko, "Ang laki-laki ng katawan ko." Yung iniintindi ko ng nanay ko. Samantalang siya yung may sakit. Alam niyo po ang nanay ko ayaw niya na pabigat siya. Ano po, na hindi madali para sa kanya na inaalagaan siya. Siya mag-aalaga, okey yun sa kanya, walang problema. Pero 'wag siya alagaan mo. Naku, napakabigat nun sa kanyang kalooban. Kaya nung napagalitan ko pa, naku Diyos ko patawarin niyo ako Panginoon, ay patawarin niyo rin ako. Pero kasi sinasabi ko sa kanya, "Nanay, 'wag niyo akong intindihin. 'Wag niyong hayaan niyo lang na." Sabi ko para isang gabi lang akong hindi nakakatulog, pero hindi naman po talaga totoo yun, nakatulog naman ako. Pero na-extend lang yung hindi ko pagtulog kasi nga binabantayan siya. Pero nung umayos na, nakatulog naman ako. So, ang sinasabi ko, yung kapayapaan na tinanggap ko na unknown to me at pinagdudahan ko pa, e konektado sa Diyos na pinagkatiwalaan at aking pinaglilingkuran. Mga kapatid, gusto ko po itong susugan para sa bawat isa. Kapag sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga hirap, sakit, at kayo ay panatag, huwag kayong matakot, mag-alala na wala na yata akong pakiramdam. Bakit? Kasi po, ang sanlibutan ay nagsasuggest ng feelings, negative, pero ang Panginoon ang nagkakaloob sa atin ng katotohanan at inihahatid tayo sa landas ng katwiran. Mga kapatid, ito po yung ginawa ng Panginoon sa Ehipto sa pamamagitan ni Jose na nung pagkakataon na sila'y nagutom na, sabi ng paraon, magpunta kayo kay Jose at sundin ninyo ang sasabihin. Sa pong katotohanan, itatalaga tayo ng Panginoon. Gaganapin niya ang kanyang pangako at tayo gagamitin niyang pagpapala sa iba. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat. Ang inyong salita ay tunay na may kaganapan. Lord, kami nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa mga pagkakataon na binaliwala namin ang inyong mga pangako. Ito yung dahilan, Panginoon, kung bakit kami nag-iisip na imbes na kami ay magpasalamat, kami natatakot, nag-aalala, nagdadalawang isip, at nawawala ng pananampalataya. Patawarin mo po kami. At sa oras na ito, ang aming panalangin, Panginoon, patuloy kaming magkaroon ng panahon na makipag-ugnay sa inyo, maging dahilan kung bakit agad naming maunawa at tanggapin ang ayon sa inyong salita. Lord, dasal namin na sa aming pagtahak sa 2026, ito'y maging landas ng katagumpayan sapagkat ito ang iyong itinakda at itinalaga. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Bantayan. Lord, ang aming panalangin ng katawan ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Bantayan ay magiging iisa. Ikaw po ang magkaloob ng unawa. Ikaw po ang magkaloob ng pag-ibig. Ikaw po ang magkaloob ng pagkakaisa sa pangalan ni Jesus. Maging dahilan kung bakit sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Bantayan. Maging dahilan nito kung bakit nadaloy ang kapangyarihan at Espiritu. We declare the blood of the Lamb. We declare the fire of revival in Jesus. Ikaw po ang magkaloob ng apoy na maipahayag ang iyong salita sa panahon na iyong itinakda. Dasal namin na dumaloy po ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa,
Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ng mga bayang ito. Dumaloy ang kaunlaran na nagmumula sa inyo. At hayaan mong ito'y maranasan ng buong Luzon, Visayas at Mindanao. Hayaan mo, amang Diyos, na tahakin namin ang landas ng tagumpay sa pagganap ng iyong salita that we are the launching pad of the gospel. We are a missionary sending country, and we are the America of Asia in the height of its glory. Panginoon, patuloy mong kalooban ng karunungan, kakayahan ang aming mga tagapanguna. Panalangin namin namang Diyos na samantalang kami lumalakad sa katuparan ng iyong pangako, mailagay dun sa tamang kalalagayan yung mga itinakdamong lingkod mo. That's why we are praying for President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, local government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Lord, simulan mo na magkaroon ng dakilang pagkatakot sa iyo na walang sino mang gagawa ng pandarambong sa aming mga tagapanguna. At ang aming panalangin, ikaw ang magkaloob ng husga ayon sa iyong katwiran. Father, we are asking that you expose, 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 expose all deception of the enemy. At hayaan mo, amang Diyos, mapangyari ang iyong pangako that we are a blessed nation. Dasal namin dumaloy ito sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig, maging sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Ikaw pong patuloy na magkaloob ng kakayahan na maipayag ang iyong salita sa mga bansa na iyong pinagdalhan sa kanila. As we also pray, Panginoon, sa mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, idinudulog din po namin sa iyo ang mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ng mga bayang ito na sa pagpapahayag ng iyong salita, dumaloy ang kalwalhatian mo. As you also declare your blessing sa Hong Kong, Macau, Taiwan, Lord, kilusan mo mga bayang ito na dumaloy ang katotohanan mo sa pangalan ni Jesus. We are declaring pinatatahimik mo ang kasinungalingan ng kaaway sa mga bayang ito. As we also pray for Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, America. We decree the fire of revival. Lord, minsan papadaluyin mo ang iyong Santong Espiritu. Gumamit ka ng iyong mga anak upang iatid sa katotohanan at katwiran ang iyong mga lingkod. As you also declare peace over Israel. Maraming salamat na ang namin tinukoy at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, yan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you. Big time.
And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.